papuri at pagluluwalhati at karangalan sa ating tagapagligtas na mahal na Panginoong Jesus at dobling paggalang po sa ating beloved parents in the Lord. Ating inaalala ang mga pinagpalang aral at turo ng ating minamahal at ginagalang na Pastor Evangelist Wildy E. Almeda at mahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Pagbati po sa ating pong beloved Almeda family, beloved preachers, workers, at ating pong beloved brethren. Nais ko lang pong magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Way back 1991 po nang masave po kami with my beloved mother po nang dahil po sa family problem, karamdaman din po. At isa po ako sa naging problem po ng aking beloved mother dahil po ako po yung pinakasakitin po niyang anak. Ang pinaka-problema niya po sa akin ay ako po dating may karamdaman po ng epilepsy po. At bilang epileptic po, napakahirap po sa akin na hindi po ako makapunta kung saan ko po gustuhin dahil natatakot po ako kung saan po ko abutan ng seizure po. Ngunit po, ang isang himala po ng ating pinakamamahal na Panginoon, unang dalo pa lang po namin sa krusada po sa dako po ng Luneta Grandstand po. I was 11 or 12 years old po that time. Ever since po na dumalo po kami noon, hindi na po ako, until now po, hindi na po ako nakaranas po ng kahit ano pong seizure or anything po. Isa po yan sa pinakapapasalamatan ko sa pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil napakahirap din po sa akin na lagi pong ako po ay nasa hospital, buwan-buwan po dahil po ECG, check-ups, sa heart ko po at sa brain ko. Talaga pong magastos at napakasakit din po sa katawan. Pero sa himala po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hanggang ngayon po, kahamagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, ako po wala na pong seizure na naramdaman po ever since. Praise the Lord. Hallelujah. At akin din pong pinapasalamatan po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Last 2021 or 22 po, nagkaroon din, di ko po inaasahan na nagkaroon din po ako ng COVID. Nawala na lang po ako ng malay po that time. Hanggang sa dinala po ako sa hospital. At habang nasa hospital po ako, nagtataka po ako bakit hindi pa po ako pinapauwi. Hanggang sa nagtanong po ako dun sa nurse, sabi ko, nurse, bakit hindi pa po ako makauwi? Okay naman po ako. At ang sabi po sa akin ng doctor, ma'am, hindi po kayo pwedeng umuwi dahil hindi niyo po ba alam na wala po kaming ma-detect na pulse sa inyo. Sabi ko, imposible naman po, nakakausap niyo po ako maayos. Imposible wala po akong pulse. Pero wala po talaga kaming makita. Ilang beses na po namin inulit na i-check yung pulse niyo po. Nakita niyo naman po, lahat ginawa po nila manual reading or even digital at yung pagkapa ng pulso. Wala po talaga silang makita. Hanggang sa nag-decide po ako na mapirma na lang po ako ng waiver at alis na lang po kami. Pero nung pag-uwi po namin, kinabukasan po ng gabi noon, hindi na po nahinto yung pagkawalan ko ng malay. Hindi na rin po ako na tuwing magigising po ako, nawawalan na po ako ulit ang maray. At nang makita po is, napakababa na po ng aking blood oxygen. At dahil po dun sa sobrang baba na po ng aking blood oxygen, dinala na po ako sa hospital at doon nga po na-detect na meron po akong COVID. Severe COVID po. Kahit makatayo po, hindi ko po talaga kayang tumayo. Kahit maglakad po, kahit isang beses lang po na step, talagang sobra po yung hingal, grabe po yung pagod, na parang feeling ko po, hindi ko na po talaga kakayanin na makarecover dun sa karamdaman ko na yun. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, bigyan mo po ako ng pagkakataon. Alam ko, nagtatanong ako sa Malabang, bakit ako nandito sa hospital na to? At doon ko po nakita doon sa hospital na yun, na sa labas pa lang po, punong-puno po ng taong umiiyak. Talaga po hanggang kalsada po ang pila ng mga tao. Hanggang sa kaliwat kanan ko po, nakikita ko po may namamatay, meron pong kinakardiac, meron pong para mabuhay, nire-revive, lahat po, may umiiyak,
nagwawala, sumisigaw, lahat po ng klase ng tao nandun po. At kung nandun po kayo, parang makikita niyo po na talagang traumatic po yung experience. Pero sabi ko, mahal na Panginoong Jesus, doon ko lang na-realize na talaga palang isang mabuting bagay na maging Kristiyano at nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dahil bukod tangi po yung bed ko, na ako po payapa, walang oxygen, bagamat nahihirapan po akong huminga. Pero talagang wala po akong oxygen na nakatabi sa akin. Kaya nagtataka po, nagda-doubt po yung mga nurse doon ko. Ako po talaga ay may COVID. Pero tuwing i-check po nila yung aking oximeter, talagang nasa 80 po siya, ganun. Kaya napilitan po silang ipasok po ako sa room ng severe COVID patient. Habang nandun po ako sa loob ng ospital na yon, napansin ko po wala pong oras na wala pong inilalabas na namamatay sa room na yon. At ang sabi po sa akin, alam mo yung bed na pinuntahan mo na yan, marami nang inilabas na patay dyan at ikaw ang susunod. So ako po nagpupuri lang po ako kahit po talaga hirap na hirap po ako sa bawat salita. Bawat pagkanta, bawat pag-awit, sabi ko, mahal na Panginoong Jesus, hanggang sa huling hininga ko, awitan kita ng papuri. Right. Hindi ako hinto kahit ang aking pagingay, talagang hindi ko po halos magawang huminga ng sa sarili ko po. Hanggang naririnig po ako ng mga co-patients ko po doon na, hindi ka ba nahihirapan? Bakit ka kanta ng kanta? Christian ka ba? Sabi ko, opo. At alam ko po, makakalabas po ako dito at ililigtas ako ng pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah! At alam niyo po, sa lahat po talaga ng patient po doon, hindi ko po nagamit kahit isang buo ng oxygen tank po. Kaya nagtataka po sila kasi sa ospital po, ang oxygen tank po pag dineliver po, that time, pagkakaguluhan po yan talaga dahil po talaga grabe po ang pangangailangan ng oxygen tank at kapag wala ka pong oxygen tank, maaaring hindi ka na po makahinga kapag naubusan ka. Pero ang kahabagan ng mahal na Panginoong Jesus, talagang hindi ko po nagamit yung oxygen tank ko po. Napakabuti ng mahal na Panginoong Jesus. At ang himala pa ng pinakamamahal na Panginoong Jesus, bakit po ako nandito? Na-realize ko nga po na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon na ako may tinatawagan at pinanampalatayahang mahal na Panginoong Jesus samantalang ang mga hindi nakakilala. Ay talaga naman po, kahabag-habag ang mawalay po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Napakabuti ng ating mahal na Panginoong Jesus. Ako po ay nalabas din po after 3 days. Nagtataka din po ang lahat ng nandun po. Bakit ang bilis ko pong nakalabas? Sabi ko dahil ako po ay may pinaglilingkod ng mahal na Panginoong Jesus sa Jesus Christ International Ministry. At sa akin pong pag-uwi, siya naman pong pagpasok ng aking pong kapatid na buntis din po, na nag-labor po siya that time, at na-detect po na siya ay may COVID din. Critical COVID naman po ang nakuha ng aking mahal na kapatid. At habang sabi po sa amin na ang bata ay malamang na meron na rin pong COVID that time. Abot-abot po talaga ang panalangin at lagi po kaming nagpapa-prayer request po sa pastoral house para po sa panalangin nating mahal na pastor. At talagang pakiusap na wala pong ibang makakagaling sa atin that time kundi ang panalangin ng ating pinakamamahal na Panginoon, ng ating mahal na pastor. At nung nilabas po yung bata po noon that time, wala po siyang COVID. Napakabuti ng mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. At naiwan po doon, mag-isa po ang aking mahal na kapatid at habang siya po nag-stay po doon, sinabihan na po kami ng doktor na malamang na 50-50 po ang aking mahal na kapatid dahil lahat po ng kanyang laboratories po ay bagsak, ang kanyang blood oxygen, ang kanyang heart rate, ang kanyang pong liver, dahil nga po dahil nanganak po siya, parang humina po ng husdo yung kanyang katawan. Hindi ko po matanggap, kaya kahit galing din po ako sa karamdaman, talaga pong napakabuti ng mahal na Panginoon. Sabi ko, mahal na Panginoon, walang imposible sa iyo. Araw-araw po kami nagpe-prayer request po sa pastoral house. Araw-araw na puri, araw-araw na panalangin po. Hanggang inabot po ng 1 month po doon ng aking mahal na kapatid. Pero ang himala po ng mahal na Panginoong Jesus, pinalabas po ng hindi po maayos yung resulta. Sige, doon ka na lang magpagaling sa bahay. Total naman,
Maano ka naman, nakakatayo ka naman. Nakikita po kasi hindi po siya mapalabas ng ospital dahil ang kanyang laboratories po is bagsak lahat. Pero yung tao po, nakatayo, nakaupo, hindi na po naka-oxygen. Napakabuti ng mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat. Hanggang sa simula po noon hanggang ngayon po malaki na po yung aking pamangkin at ang aking mahal na kapatid ay pinagaling po totally na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. At akin din po pinasasalamatan sa mahal na Panginoong Jesus na isang araw po, galing po kami ng gawain ng kinabukasan po, hinatid po ng aking beloved husband ang aking anak po sa school at ako lang po yung naiwan sa bahay. Hindi ko po napansin, hindi ko po naramdaman na may nakapasok po pala na ahas po sa loob ng bahay namin. Hindi ko po namamalayan. Meron pong parang kumakalabit-kalabit po doon sa may gawing pa ako po. Habang nakakumot po ako, sinisipa-sipa ko lang siya. Paulit-ulit ko po siya sinisipa dahil pumapasok po siya talaga doon sa loob ng binti ko. Parang feeling ko parang gumagalaw lang. Hanggang sa hindi ko nasabi ko bakit parang humihigpit, parang dumidikit siya sa balat ko. Nung pagtayo ko po, kala ko po ipis or something lang. Pagtayo ko po, nakita ko po, malaking ahas po pala. Napakabuti ng mahal na Panginoon. Hindi ko po talaga alam kung anong gagawin, pero pasigaw lang, hallelujah, Jesus. Pagtalong ko, yung ahas po talaga, tumakbo po papalayo sa akin. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Nakita po namin na, sabi po ng barangay captain po namin doon na, paano nyo nahuli yung ahas, hindi siya ahas na regular, siya, may kamandag po siya, cobra po siya, na may maiitim na kaliskis po. Pero habang hinuhuli po yun ng beloved husband ko, talagang panay cast out kami. Bakit yung hinuli? Hindi nyo ba alam? Pwede yan tumalon sa inyo, which is tumatalon nga po yung ahas na yun. Nakita ko po siya nung tumayo po ako at nag-cast out po ako. Talagang patayo po siyang nagtatakbo, papalayo po talaga sa akin. Lumalayo po talaga siya sa akin. Praise the Lord. Salamat Hallelujah. sa ating pinamamahal na Panginoon. Na isang iglap lang, sinisipa-sipa ako pa siya. Pwede na niya ako kagatin, pero napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Go to God. Sa kanyang pagliligtas. Na kahit nasaan ka man, nasa bahay ka man, nasa kalsada ka man, nasa ospital ka man, ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon Yeah, praise the Lord. ay laging nandyan. Kahit po nasa daan po, na minsan naranasan ko rin po, na pag-uwi po galing overnight service, dahil po yan, pagbaba po ng bridge, bigla na lang pong may sumalubong na malaking truck po talaga at kinain yung daan namin. Talagang pumikit na lang kami dahil wala na pong ibang choice kundi pumikit at magkasaw. Hallelujah, in Jesus' name. Alam niyo po, pag ganun po nung truck po sa sasakyan namin, pababa po kami. Bigla pong halos matuwad po yung sasakyan na biglang pumabig po. Pakaliwa po yung truck na halos matuwad po na hindi ko po alam sa anong himala ng mahal na Panginoon. Kasi kami po nung pagkas-out namin talagang pumikit na lang kami, hallelujah, in Jesus' name. Para bang hinihintay ko na lang talaga na naghihintay na lang ako ng impact talaga. Pero pagdilat ko po talagang nakita ko po kung paano po nahawi yung truck papunta sa kabilang way. Napakabuti ng mahal na Panginoon Isus sa buhay. Sino po ang hindi maglilingkod sa ating pinamamahal na Panginoon? Kaya, ang pangako sa ating mahal na Panginoon Isus na habang nabubuhay tayo, maging dapat maglingkod sa ating mahal na Yes, hallelujah. may mga pagsubok man, tangi ating mahal na Panginoon, ating sandigan. At ang lahat po ng kapurihan at pasasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po lamang. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless po.